Si Florante ay bugtong na anak ni na Prinsesa Floresca at Duque Briseño. Ang butihing prinsesa ay anak ng hari ng Crotona at ang mabait na Duque ay siyang salamin sa karunungan sa buong Albania. Nang sanggol pa lamang si Florante ay bagay sa'yo, halimaw! Sa paglipas ng panahon, si Florante ay nasa 8 gulang na upang tumuklas ng kanyang karunungan. Napagtanto ng kanyang ama na si Duque Briseño na siya ay pag-aralin sa Atenas. Florante, anak ko, napapanahon na upang ikaw ay makatuklas ng karunungan. Papadala ka namin sa Atenas, lungsod ng karunungan. Doon ay maraming mga bantog ng husay na guro. Si Antenor na siya ang magiging guro. Makalipas ang ilang araw ay naghanda si Florante patungo sa Atenas. Nagagalit ako sa iyong pagdating, Florante. Ayun din po ang sumasakrifo ko, maestro. Kahit minsan, pinayuhan siya ng kanyang guro na may kapagkaibigan at sinabi pa niyang may kababayan siya rito. Magandang umaga sa inyo, mga estudyante. Magandang umaga sa inyo naman. Isa akong baguhan rito. Nanggaling ako sa malayong kaharian. Mula ngayon, kaibigan niyo na ako. Ako pala si Florante. Asahan mo maging matalik mo akong kaibigan? Asahan ko yun. Wala yata si Adolfo ngayon. Larian lamang po at marami daw siyang ginagawa. Oh, Adolfo. Siya nga pala si Florante at Florante, siya naman si Adolfo, ang kababayan mo sa Albania at ang anak ni Conde Celino. Nagagalak kita makilala, Florante. Gayon din ako sa iyo, Adolfo. Nagpakilala si Florante sa kanyang mga kamag-aral at di niya akalain na dito niya makikilala ang pinakamatalik niyang kaibigan. Ako'y naliligayahan pagkat ating magkakaibigan ay nagdudulot sa akin ng sigla at kasiyahan. Ako may nabihag ng iyong magandang kalooban, Florante. At di nagkabula ang kanilang sa pamantaha. Pagkalipas pa ng ilang taon ay si Florante na ang kinikilalang pinakamarunong sa paaralan. Ang pangalan niya ay naging bulaklak ng dila ng mga tao. Hindi ko maaaring palagpasin ang pag-aagaw mo sa aking karangalan. Isa lamang sa amin ni Florante ang dapat salubunging bangkay sa Albania. Ang ating paaralan ay magkakaroon ng pagsasadula hangos sa buhay ni Reyna Yocasta. Florante, papel ni Eteocles ang gagapanan mo. Tauhan naman ni Reyna Yocasta ang gagapanan ni Minanda. Malapit na yung araw mo, Florante. Patuloy ang kanilang paghahanda. Lahat ay masaya, maliban kay Adolfo. Dumating ang araw ng pagtatanghalang dula. Ipinakilala na ang pangunahing tauhan na si Florante. Mabuhay si Florante! Mabuhay! Mabuhay si Florante! Magpakabusog ka na, Kapuri, Florante, at katapusan mo na. Mabuhay! Mabuhay si Florante! Mabuhay! 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 Ang ating dula ay magsisimula na, kaya lahat ay pumesto na. At sa kalagitnaan ng pagtatanghal, Pakatatag ka na, Florante, at ito na ang katapusan mo.
Sa halip na sabihin ang nasa orihinal na ikay kumilala't kapatid mo ako kay ipidong bunga. Ang nawika ni Adolfo ay... Matay ka! Bitiwan mo siya! Traitor ka! Taksin! At anong nangyayari dito? At ikaw, Adolfo, bakit mo tinatang-saktan si Florante? Isa kang baliw, Adolfo. Di mo alam, Minandro. Siya ang umakaw sa aking karangalan. Hindi na nga inabot pa ng kinabukasan, si Adolfo noon din ay pinauwi na sa Albania. Ipagpatawad niyo po ang aking pangabala. May sulat po galing kay Duque Viseo ng Albania para kay Florante. Ito po ang nangyari. Iyan ang katotohanan, anak. Pumanaw na ang iyong ina. Hindi na ito ipinaalam sa iyo noon upang huwag masira ang iyong pag-aaral. Ang iyong ama, Duque Viseo. Salamat sa mensahe. Makakaalis ka na. Napatingin sa malayo si Florante na wari ay natatanaw ang larawan ng kanyang ina. Wala na ang mahal kong ina o mahabag ng langit. Bakit ka nalulungkot, Florante? Ano nangyari? Namatay na ang mahal kong ina. Nakikiramay kami sa... Magpagkatagdag ka, Florante. Salamat sa inyo. Ina, bakit hindi mo ako hinintay? Hindi ba't sinabi ko sa iyo, sa pagbabalik ko, ay handugan kita ng aking tagumpay? Nakaraan pa ng 2 buwan, dumating ang ikalawang liham ni Duque. Pinauuwi na po ako, mahal kong guro. Nagdaungan na daw po ang aking sasakyan. Florante, sa pagbabalik mo sa Albania, ay tandaan mo mayroon kang isang kalaban, ang higanti ni Adolfo. Ay pagkaingatan mo at kung ikaw ay salubungin ng ngiti. Mag-ingat ka pero huwag kang magpakalata. Lagi mong ihanda ang iyong sandat. Salamat sa iyong pagulita. Siya nga pala, di ba't sasama kami, Nandro? Ang pasya lamang ng aking ama ang dapat natin hingin. Noon din ay pinayagan ni Antenor si Menandro na sumama kay Florante. Ilang saglit pa sa daungan at sa wakas ay sila ay nakarating na sa Albania. Hindi ko akalain na ganito kapait ang ating pagkikitang muli. Ako, sinubok tayo ng tadhana. Marahil na ama. Ama, magusto po akong kalala sa inyo. Siya po ang aking kaibigan, si Minandro. Nabalitaan ko na ang lahat. Isa kang tunay na kaibigan. Nagtitiwala ako sa iyo, Minandro. Balang araw ay magaganti rin kami sa iyo. Dito na po ang sugo. Duque Viseo. Galing na po ako sa palasyo ni Hangin ng Sayo na siyang nagsabi na narito na po kayo. Aalis na po ako. Ito'y galing sa iyong ninuno na siyang monarko sa Crotona. Kailangan niya ang tulong ni Haring Magsio. Nakubkob ng mga kaway na Moro ang Crotona sa pamumuno ng kilabot na si General Osmalik. Ano po ang pasya niyo, mahal na Duque? Hindi nagsaksaya ng sandali ang mag-ama. Noon din ay nagsadya sila sa palasyo ni Haring Linceo. Mabuti at nagsadya ka kagad sa akin. Crotona ay nangangailangan ng ating tulong. O Duque, sino ang binatang kasama mo? Siya ang bugtong ko na anak na si Florante na nakakarating mula sa Atenas. Handog niya ang tapat na serbisyo sa inyong pamahalan. Haring Puon, pagtutusan po ninyo ako. Mabuting pagdating. Mula ngayon, ikaw na ang magiging halal na general sa aking hukbo, Florante. Narito po pala kayo, mahal kong ama. O Laura, anak. Nang matapos ang kanilang pulong, ay agad na umuwi sila Florante. Di napawi ang kanyang kalungkutan dahil malapit na ang digmaan at hindi pa rin siya nakakapagtapat sa kanyang pag-ibig sa kanyang minamahal na si Laura. Anong hiwaga ng pagkakataon? Parang hindi ako makapaniwala na huminga pa ako sa sandaling ito.
Nalaman ko ang sanhi ng iyong kalungkutan. Ipinagluluksa ko ang pagkamatay ng iyong ina. Hindi yun ang dahilan ko, Laura. Ang lungkutang nadarama ko ngayon ay nagsimula nang kita'y makita at makilala. Kung gayon, ikinalulungkot ko ang una nating pagkikita. Hindi mo ako nauunawaan, aking Laura. Ang kalungkutan ko'y sanhi ng aking damdaming inukol sa iyo na hindi ko maipahayag. Subalit sa pagkakataong ito, ikamamatay ko kung di mo mababatid na ikaw ay aking iniibig, Laura. Laura, iniibig kita. At kung hindi ka labisan, ay nais kong bago ako magtungo sa larangan, ay bigyan mo ng liwanag ang mga nasabi ko. Hindi ko nais na lumisan kang malungkot, Florante. Diyos na mahabagin, huwag niyo pong ipahintulot na mapahamak si Florante. Patnubayan niyo po siya sa iyong mapagpalang kamay. Sugod mga kawan! Sugod! Ang tagumpay ni Florante ay sinundan pa ng marami at malalaking kapanalunan. 17 kaharian ang gumalang at sumuko sa kanyang katapangan. Ilang buwan ang lumipas ay muling sinalakay ang Albania. Pumasok ang mga Turko sa pamumuno ni General Miramulin. At sa kahuli-hulihan ay nanalo uli sila laban sa mga mananakop na nilalang. Iniisip niya ang kanyang minamahal na si Laura, kaya agad silang bumalik sa palasyo. Minandro, hindi ba ako namamalik na lamang? Tingnan mo ang watawat ng muro. Nasa itaas ng palasyong Albania na. Oo nga, nasakop ng mga Moro ang Albania habang tayo'y nakipaglaban. Hindi ko masyadong nakakita. Pero Diyos ko, si Laura, siya nga. Si Laura nga pala, Florante. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Laura! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako, Florante! Laura, sa wakas, at ikay aking nakita. Florante, salamat at ako'y niligtas sa tiyak na kamatayan. Ang buong kaharian ay nasa kamay ng mga Moro. Ang aking ama at ang Duque Biseo ay kasalukuyang nakakulong. Huwag kang mag-alala, aking Laura. At hindi na isasalakay namin ang palasyo. At ililigtas namin ang hari at ang aking ama. Ama, hari, nasaktan po ba kayo? Florante, anak ko, maayos lang naman kami ng hari. Mabuti at inabutan mo kami buhay. Nakarating na si Florante sa Albania, ngunit Anong ibig sabihin nito? Hindi ba ninyo ako nakikilala? Nalulungkot ko, General, subalit iyon ang pinag-uutos ng hari. Magandang gabi, inutil na Hinilal. Kamusta sa kwarto mo? Maganda ba? Adolfo, bakit? Paano? Bakit nasa iyo ang sentong corona? Taksil ka! Paano mo nagawa yan sa sarili mong bayan? Nasaan ang hari at ang aking ama? pagkatapos ng 18 araw ay inilabas na sa piitan si Florante. Ngunit, dinala naman siya sa isang madilim na gubat na kung saan ay iginapo siya sa puno ng higel. Tila parang nakikiramay ang kapaligiran sa kanya. Mistula itong libingan nang ang tanging naririnig ay huni ng mga ibon at mumunting mga hayop. Isa man ay walang makadadamay sa kanya. Ang kanyang ama ay wala na. Si Mayandro ay walang kaalam-alam na naiwan sa Etolia. At ang kanyang iniibig na si Laura ay nasa kapangyarihan ng isang malupit na si Adolfo. Tulong! Tulong! Napakadilim naman ng gubat na ito. Dito muna ako magpapalipas ng gabi. Tulong! Sino yon? May humihingi ng tulong. Sandali lang. At nasa panganib siya. Tulong! 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 Sino ka? Kung suotan mo, nagpapahiwatig ng isa kong Moro.
Salamat kaibigan, at ako'y inyong iniligtas. Kaibigan, meron ako natirang pagkain dito. Alam kong gutom na gutom ka. Ito, kainin mo. Maraming salamat kaibigan. Naging palagay ang loob ni Florante sa gererong Moro. Naubos niya ang tinapay at siya'y nakatulog. Sa pangambang baka masila na mabangis na hayop, binantayan ng Moro si Florante hanggang sa ito'y magising. Isinalaysay ni Florante ang kanyang buhay mula pagkabata hanggang sa siya ay lumaki. Ang mga kaganapan na nangyari sa kanyang buhay at kung paano siya napunta sa gubat. Ganun pala kasaklap ang nangyari sa iyo, Florante? Oo. At ano naman ang nangyari sa iyo? Isinalaysay naman ni Aladdin kay Florante ang kanyang mga napagdaanan, pati na rin ang dahilan ng alitan nila ng kanyang ama. Samantala, sa kabilang banda ng Etolia ay may natanggap si Menandro na liham mula kay Laura. Pareho pala tayo masaklap ang karanasan. Naging magkaibigan si Laura at Clarida, at sanhi na rin ang pangyayari, isinalaysay nilang pareho ang kani-kanilang karanasan bago pa ang pagkakataong iyon. Bitawan mo ko, Edward. Bitawan mo ko, bitawan mo ko. Bitawan mo siya. Walang pagsigla ng galak ang apat sa kanilang muling pagtatagpo at ang maaawang nagubat na iyon ay naging paraiso. Durante? Laura ko. Aladdin? Aking Florida. Tuluyan na nilang niinsan ang agubatan iyon upang bumalik na sa Albania. Gayon na lamang ang kanilang kagalakan nang matanaw na nila ang Albania. Sa pagpasok nila, ang lungsod ay sumalubong ng pinakamayo na mamamayan. Inalipat araw, ang darang puso ay nagtalo. Pagkatapos ng manatiling sa palasyo, ang napaalam ni sina Aladdin at Clarida. Simula na pangyayari iyon, ay namuhay na masaya at masagana ang Okay. Kaibigan, meron ako natirang pagkain. Ano? Ayan. Si Vince. Ay, boy! Sa... Gargaro ba? Si makatawa niya. Dali-dali ta karon mo gargaro. Isa na ko lang ni una kita bi. Kaibigan, meron... Oo. Ano ito? Kaibigan, meron ako natirang pagkain dito. Alam na... Alam kong gutom na gutom ka. Laura! Natanda ko si Asa dito. Yate. Oo nga, nasakop ng mga Moro ang Albania habang tayo'y nakipaglaban. Ataya, oy. Ato English. Yan o. Yan o. Bitiwan mo siya. Please, wala ko kalimot ka sa luyo. Dapat siya nasa luyo?
Bitiwan mo siya! Mura kang nagkalaran eh. Kalma ra kay kanina. Ito ang Junior sa reflex. Sorry. Bitawan mo siya! Otoy, di ko ko tayo yung murag. Bitawan mo siya! Oy! Lingan na siya! Ipakuha mong kuhanin, babe. Anak! 1, 2, 3, go. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! O siya kung Florante! Ay, di, balik.